Sige. Ha? Unsaon pagluwas? Pinakauna, unaan na ka sa sulod sa simbahang Katolika, muduol ka kang Kristo. Si Kristo igo naman naghulat. Actually, ang kaluwasan, mura na ganlitsyon beli, bagi-bargain na lang, igo na lang kamukuha. Pero ang problema, na, ay gusto kong mabusog, gusto kong tawag ang makakaon og labi. Nya, wa ka ni duol, wa ka ni kuha. Maupod na sa kaluwasan. Gibargain ni Kristo na ng grasya. Naghulat na lang siya, anong aka mo duol. Nga naman, grabe na po kay kaway batasan po nato nga apil pas Kristo may paduulo na to. Diba? Ikaw duul na ko, Lord. Ngayon Ginoo, kinsa di ka? Duulon ta ka. Ikaw ang muduol kay dili ako ang nanginahanglan nimo. Ikaw ang nanginahanglan nako. So ang nanginahanglan maoy muduol. Dili kadtong tawag anang wa nanginahanglan nato, moy paduulon nato. Tahog man gud nga ato ang ma-question ang iyang pagka-Dios ug siya pa atong paduulon sa tuwa. Hari ng paduulon. Hindi pwede. Sige. Okay? Sige sir, sige sir. Isa-isa. Sige, isa-isa. Sige. Unang Korinto Kapitulo 11, verso 19, kitugutan na sa Diyos aron maila o 15 tinuod. Nga naman, kay dinas kalibutan, duha ra ginaa, tinuod ug bakat. Ang balaan kasulatan, duha ra po'y naa, ang matuod ug dili matuod. Asa man ang matuod? Kanang maong iglesia ha, maong ng simbahan na, ingon ni Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot, gikan sa pagkatukod hangtod karon, existido ng maong simbahan. Pag naay mga simbahan nga narehistro lang karon panahon na, ay, sunabli na. Dako nag-question. Nga naman, before nimo giparehistro, asa na? Kinsa nagtukod na? Walay laing simbahan nga ato ang matudlo, makakonect ang iyang kaugalingon ngadto kang Kristo gawa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Even ang Biblia, siya nag-provide na sa tuwa. So nganong naana sila karon tungod kay gitugutan sa Dios nga mahitabo na aron makapili ta siya o dili siya. Ang Dios o ang Yawa, ang langit o ang impyerno. So mo na akong tubag siya. Oh. Tinuod ba nga na ay relihiyon makaluwas? Yes, katong gitukod og Dios. Katong gitukod og manluluwas. Pero katong relihiyon or sektang gitukod og tao di na makaluwas kay katong tawhana manitungod na di man manluluwas. Ephesians chapter 5 verse 23, ingon pang San Pablo, ingon pa niya, si Kristo ang ulo, ang simbahan mo ang lawas, og si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So buti pasabot kung kanang simbahan ng atong ipasakupan, si Kristo nagtukod na, ay maluwas na, makaluwas na. Pero di ka na si Kristo nagtukod na, ay delikado na. Mo ni mo bira na to, magbitbit na to pa daw sa impyerno. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, et veniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostres. Et ni nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et in semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. So maayong hapon sa tanan. Pasensya na gyud kay Sister mo. Pwede mo nako mahibaw-an mga sir kung ma'am, kasi mga dili Katoliko. Nabay dili Katoliko. Ay lang kaulaw, Dili man ko mama. Unsay punto ko mo sir?
Baptist. Okay. Or nagasimba Katoliko. Ayaw kayo. Kinsa pa dili Katoliko mga sir? Ay, ikaw lang. Unsa man yung mga konser? Outreach. Okay, wala nilain? Or nakatoliko tanan? Ay, nagmuloy ka ulo yung totoo. Okay. So, kung nangutan na magbuko og kinsa may mga dili Katoliko dinhi kay base unya og masaypan ninyo nga ang ato ang ihatag nga information is mostly Catholic theology. Nga naman tungod kay sa karon nga panahon is musugot og sa dili na ata sa time kanang gingon nila nga holiday sa panahon sa gitawag og Semana Santa. So actually magsugod ang Semana Santa at ang Semana Santa nagsugod is kadto pang Sunday, katong Domingo sa Lukay. Karon Lunes Santo na karon. Martes Santo, sunod adlaw Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, pagkahuman Domingo de Gloria. So, kini nga mga butang, kini nga mga practices sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, even ang mga Katoliko, atong mga ordinaryo nga mga Katoliko, kami, ordinaryo manggihapon na Katoliko, pero kasagaran, wala kaayon na sayod nganong ang mga Katoliko na ay yearly celebration mahitungod sa gitawag og Semana Santa. Ano mga Katoliko magsuulong ng Semana Santa? Sabi na ng Semana Santa. Perminti ginabalik pagpatay sa Kristo. Mamaman ang unahon na sa uban. Ato nang gihandom kay saman sige nato nagpatyon si Kristo permanente. Dili. Nga naman kay ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, for this one whole year, ato ang gina-offer ang tibuok tuig sa kinabuhi ni Kristo. Mao na kung ato ang tan-awon ang simbahan Katolika, nagasaulog ta sa iyang pagkatao, Disyembre 25, nagasaulog ta sa iyang pagkamatay, nagasaulog ta sa iyang pagkabanhaw. Ngano man kay tibuok tuig dili ni Year of the Dragon, Year of Year of the Cat, Year of the Pig, nakanang sigunahon na sa uban. Kini nga tuig nis Ginoo. So buti pasabot for one whole year sa tibuok nga gitawag tuig at tanang mga aksyon, tanan atong mga gihimo ato ning gi-offer sa Ginoo. So, kay gi-offer man nato sa Ginoo, so siyempre na ate responsibilidad, na ate responsibility nga ato siyang always i-remember o i-commemorate. Diba? Sa tuang tawag ining pamilya. Nanawa ni nga tuang tawag ining pamilya. Pag naay gitawag og mahimugso, pag dako na, yearly naa siya gitawag og birthday celebration. Kini nga business nila Sir James is tawag ining katambayayong ni sa mga celebrations, iba naka-deliver mga pagkaon yun. So, yearly natay birthday celebration, gina-commemorate ang kinabuhi. Nagapasalamat ta nga naay birthday, nahimugso ta. And at the same time, og naapoy mamatay, naapod tay gitawag og death anniversary. Yung usay magkatawa pa ko ana sa death anniversary, mag-post pa na sa tawag na social media, happy death anniversary. Happy niya, death anniversary. Magpangalot ko ba, sabi na sila muna ano? Happy death anniversary. So, nganong happy man? Ngano na kayo nga happy death anniversary? Lipay kang matay ito imuhang papa or tawag ano ito, makadugo? Dili. Pero actually, mali yun ang term nga happy death anniversary. Mali yun na siya. Nga naman, tungod sa hinungdan nga, siyempre, atong gihandom ang iyahang gitag pagkamatay. Pero ang kalainan sa atong paghandom karon kay kanang mga ordinaryo nga mga tao nga namatay, nga ato ang gina-celebrate o gina-commemorate ang ilahang death anniversary, wa pay kalabutan sa salvation. Kining ato ang gisaulog karon nga Semana Santa, naa ni koneksyon sa ato ang faith and salvation. Diba? Sa Baptist and sa Alliance is always pang ginagamit nga Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Nga tungod sa pagtuo nga luwas kita pinaagi sa grasya. Diba? Tungod sa ato ang faith nga luwas ta. Nya, kanang kinahanglan magkaluwasan ang tao? Paano ninyo mga sir, kanang kinahanglan kaluwasan ang tao? Tinuod ba gid ganay kaluwasan? Mga ma'am, tinuod ma'am? Tinuod ba gid ganay kaluwasan? Naano ba ikuan? Naano ba kanang namatay ni balik nya niingon ba nga oy tinuod gyud nga naay naluwas na tinuod pag nga naay impierno na ba
Amin na ninyo mga sir, mga ma'am. Na ba? Wala ka, hindi maningog. Likado na, duhay ka paingnan, duha na kasabot, o kasabot mo ka na. Okay, sige. So, na ba yung ibalik? Nga, niingon nga, naana na luwas o naana na impyerno? Amin na to. Kasi matanaw ninyo. Naana ba? Wala pa. Maulo lang sila manubag, sir. Maulo lang. Okay. So, kana ang mga question, naabagi kalaglagan, naabagi condemnation ang Diyos nato. Inuod kay kung dili man gud ta motuo nga naay dili man gud ta motuo nga naay salvation, naay damnation. Tablara na nga wala ta motuo nga naay Diyos. Kung di ta motuo nga naay naluwas, naay na impyerno, tablara na nga ang atoang pagtuo walay Diyos. Ano man ato ang gina-question ang salvation? Ato ang gina-question ang impyerno, ato ang gina-question ang purgatorio. So therefore, walay Diyos. Ang Diyos kita. So imunana ang pangunauna, ilabi na sa karon nga modernong kapanahunan. Ano man, tanawan ng palibot karon. Si Manasanta, murag dili si Manasanta. So, nganong nagsaulog man ta? Tungod kay, kini nga panahon, mauni ang pag-commemorate nato sa makaluwas nung gibuhat ni Kristo dinhi nato. Historically speaking, tinuod gyud nga naay Hesus. Namatay sa tuig 33, pagkahuman, yun, ang iyang kamatayon, grabe ang iyahang gitawag og pagsakit, pero unya atuan ang isgutan sa unsang pagyan anong gisakit siya. Sa unsang paagihang anong namatay siya, anong gipatay siya. So, tinuod historically speaking, naay tinuod nga Kristo nga nahimugso ni adtong tuig namatay ni adtong tuig 33. Karon kay 2024 AD, di ba? Sa may meaning anang AD sa inyo mga madam? Madam, sa man AD. Si ma'am, nakaya. Si pangalan ma'am? Si Aimee? Madam Aim. O sa may AD madam? After death? Unsa pa? After death? Actually, ang word nga AD gikan na sa pulo nga Latin Anno Domini. Buti pasabot tuig sa Ginoo. So 2024 AD tuig na sa Ginoo. Buti pasabot mao ning edad ni Kristo karon kung nakitaan pa nato siya physically. Kung yung 33 AD, so buti pasabot ang edad ni Kristo ana 33 anyos. So namatay si Kristo 33 anyos. So tinuod gyud nga naay Kristo nga nahimugso, nahimong tawo, na ay Maria, na ay Jose sa history. Siyempre, kung may tag-history, mo na siya ang mga events of the past nga na-record sa mga documents. So, tinuod yun nga na ay Jesus. So, ang question, nganong gipatay man si Jesus? Unsa may kaso ni Kristo, nganong gipatay man siya? Kay ang kana magong crucifixion man gud sa panahon ni Kristo, mao na ang capital punishment sa una. Sa ato karon katong sa unang wala pa dili pa suspended ang death penalty. Sa atua is, ang sama sa atua? Lethal? Kabot man ang lethal injection? Kanang injeksyonan ang tao ba, matay? Kabot man na, wala. Panang itsagaray ba? Tigulan na gede ko, sir. Kabot. Tigulan na gede ta. Okay. Sa una, sa panahon ni Presidente Marcos, silya elektrika. Sa panahon ni Ginoong Jesucristo, ang mga Hudyo kaniadto ba sa mapamatud-an na sila rebelde. So, ang mahitabuan na is ang iyahang lisilot, death penalty by way of crucifixion. Ilansang sa krus. Unya, kung Romano ka, putlan ka og ulot. Ang galo na imong ulot, pinaagi garote. Garoteho na imuhang liog. So, si Kristo kay Hudiyo man, so ang iyang naangkon, kay, siyempre, ang gifile sa iyahang kaso at nga panahon is rebellion man. Kay ang mga Hudyo sa una manggod, tungod kay na-colonize sila sa Roman Empire, dili sila makahimo or maka-execute og death penalty. Gawas sa nasod nga nagdominar nila. So mo na nga ang kaso ni Kristo sa ilaha kay blasphemy man kini angkon mas Kristo ka sa Dios. Suko sila. Pagkahuman ilang tampatyon pero di man pwede kay naamang Roman government mo nang gifile nila og kaso sa Romanong gobyerno. Kay para mamatay si Kristo. So nahitabo tawag ining gisilutan siya nga inosente. So ang nahitabo is gilansang siya sa krus. So ang question,
Nganong gilansang man siya sa krus? Unsa may tawag ini connection ini sa ato ang gitawag og salvation, sa ato ang kaluwasan. Remember, ang tao composed of body and soul. Lawas ug kalag. Ang tao na ay lawas, ang tao na ay kalag. Kabantay mo anang tawag inabati panahon nga bisag naa ka sa close nga area, for example ingon ani, bisag nakasirado na, kung naay tao sa gawas makabantay ka nga may tao sa gawas nga naman kay instinct nato nga naatay kalag nga maka-feel ta nga naay kalag pod nga sama nato nga naa sa gawas. So nga naman kay ang tao composed of body and soul. Kining tao nga composed of body and soul, pag magbuwag na ang iyang lawas ug ang iyang kalag, mauna na ang kamatayon. Mauna na ang death. Mauna ang uban, pag nagmamatay is, nagtuo sila nga paghuman, kamatay na, wala na. Muna di na ihando, muna nag-iro ba? Pagmatay, may pag-iro. Pag-iro nila yung taon nila, Sir James. Taluin taon. Hando mo yung taon. Kaya siyempre, dadako nag-koneksyon sa pamilya. Pero ang ubang mga udari-iro, pag mamatay na, muragwa. So, ang tao, pag mamatay, mag-separate na ang iyang lawas o ang iyang kalag. Pag mo separate na ang iyang kalag, diya sa iyang lawas, mauna na ang kamatayon. So, buti pasabot sa atong pagtuo, after death, dili na mao ang cessation of existence. Buti pasabot ka ng muhunong kas paglungtad, kung dili, ang kamatayon mo na ang pagtikang sa lain nga ang dito sa laing kinabuhi. Either, naata sa damnation, or condemnation, or naata sa langit. Or, kung namatay ta nga, tawag ining nakahinulsulta, or ang sala, for example, ako, nakapatay ko, nakapangawat, gilugos pag yun na mo itong kawatan niya. Ikaw, sir, namatay ka, nakakawat, nakaglubi. Pareho taduhan na isa. Pero, imposible nga parihat ang duha silot. Sugot ka nga, may impirno ang duha. Hindi pwede. Ano man, kay ang Diyos, ikaw nagigibantayan sir, nga muhulot yung muyang mo kasi. Bitaw. Dili jud ka mosugot nga may impierno tan duha. Wala ka grabe pud nimo Lord. Grabe pud nimo siya nakapatay niya ako nakakawat ang lubi impierno min duha. Asa naman imong hustisya ni? So, ang Dios tungod sa iyang hustisya silutan ang tao agad sa kadako sa sala nga iyang nahimo. So karon, ganong naaman ang kamatayon? Ganong naaman ang death? Ang tubag nato Romans chapter 5 verse 12. Tungod sa usa ka tawo ang sala nakasulod sa kalibutan, ang sala nagbitbit, nagdalag kamatayon, mao nga ang tanang tao mamatay tungod kay ang tanang tao nakasala man. Muna niining kalibutan na walay tao nga nahimugso nga dili mamatay. Bisan pa kibuloy. Ako ang tag-iyas kalibutan, patay ya mo na handok na idakpon. So, buti pasabot aning kalibutan na way tao nga nahimugso ani nga dili mamatay. Ngano man, tungod na sa sala nga nakatapot sa kalag sa tao. O kining salaa naggikan ni sa atong unang gilikanan, Adan og Eva. O nya kining Adan og Eva mao ni ang nagbitbit nganong ang hinungdan ani mamatay ta. Ang atong lawas badugta, ang atong kalag kung wa tay grasya, maimpirno. Kay tinuod biya gyud nga naay langit, naay gitawag og impierno. So karon, sa Old Testament, ang tao nahulog sa sala, mo nang ang tao mamatay. Duha ang kamatayon nga naangkonan sa tao. Spiritual death o physical death. Physical death kanang ato ang lawas, ilubong, madugta, mahimo tang bukog, hangtod nga mahimo tang gitawag og abo. Spiritual death kining kalag nga mo'y hinungdan nga nabuhi ta, mao ni ang dauban dito sa impierno adlaw o gabi hangtod sa kahangturan. Mo nang spiritual death. Kay, ingon pa sa mga banggiitang mga santos, ang tao daw nga maimpirno, kanang ingon ni Kristo ba nga magkagot ang ilang ipon dito adlaw o gabi, ug ang ulo dili mamatay. Unya, ingon pa sa mga banggiitang mga santos, nga sa dihang ihulog ang kalag dito sa impirno, di nakaunang mo dapat nga tawag ini nga party sa lawas, pag madapat na sa kalayo sa impirno, kung unsa ang imong porma, usa po na dapat imong lawas ang imong porma, nag-ana imong porma, forever mauna na porma nimo forever. Di na ka makalihok. And at the same time,
pag muabot mubalik si Kristo diri sa kalibutan, kadtong mga naa sa impyerno, kining maong gitawag og lawas nga gilubong, mao nay iuli didto mo na ang tawo nga impyerno baho. According sa mga santos, tanang kaluod sa baho. Mana ang ulo dili mamatay, man nagkitaan magid nila. Tinuod magid nga naa na. O bitaw sa tong rosaryo, ta, "Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell." O Isus ko, pasaylo kami sa mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Nanuman kay ang tulo ka bata ang gipakita ang sa birhen, nakakita nga tinuod gyud nga naay impyerno. Naay hell. Kung naay impyerno, naapoy gitawag og langit. O nausahay magunahon na ko ba? Pagpiyong sa akong gitawag og mga pagpiyong sa akong mga mata makamata pa pag pagkaugma. Nanuman kay ang pagkatulog practice ng kamatay. Mo na atong practice nga matay ta. Kanang matulog ta nga unconscious ta, mo na ng practice nga matay ta. Pero ingon pod sa ubang mga santos, ingon nila ang pinakasakit daw nga bation sa tanang sakit sa usa ka tawo kanang mahitabo nga mamatay ta. Mo na nga walay tawo aning kalibutan nga dili mahadlok mamatay. Ngano man kay instinct nato na nga mahadlok ta na kay mo unay tunglo nga gihatag sa Dios nato. Tungod kay ang tao nakasala, batok niya. O niya ang atong sala, batok niya infinite. Way kinutuban. Wala bang nakautang ko ng Sir James o 1 billion pesos. Ang ako lang ibayad 1 centavo. Question, nakabayad ko sa kong utang? Paminan niyo mga sir, nakabayad ko? Wala ko kabayad. Nga naman kay ang 1 centavo, dili pareha og value sa akong giutang kang Sir James. Mo nang sabihan ang tao nakasala ngadto sa Dios, ang tao nakasala sa infinite being. Ang tao finite being. Mao na ang tao dili pwede nga maoy ibayad didto sa gitawag og Dios. Mo na sa Old Testament wa pa niabot si Kristo, wala pa niabot. Ang ilahang ginahimo mag-ihaw og karnero every year tawag na naana sila kanang Feast of Passover o Feast of the Unleavened Bread. Mag-ihaw ang tawag ining mga Hudyo niya. Pagkaman, ang dugo ila nang isablig dito sa pinakabalaan nga lugar. Nga naman, kay mauna ang pagtabon, dili pagpapas, pagtabon sa ilahang gitawag og sana. Nga naman, kay kung makita na sa Dios, mamatay ang imong kalag. Mamatay ang ato ang gitawag kalag. Pero katong kalag sa hayop, dili man tumoy tugbang sa atong kalapasan sa Diyos. Mula sa Old Testament, walay perfection and anay perfection, pero walay sanctification. Walay pagkasanto sa kalag. So, ang nahitabo, siyempre, ang tao, dili man kabayad sa Diyos, kaya kung itandi ang tao o ang Diyos, mura nag 1 billion o pinakagamay pa sa 1 centavo. So, ang tao, dili kabayad sa Diyos. Manang kinahanglan ang Diyos, maoy mo anhi, aron mo bayad sa atuang o lukatunta ni ining maong gitawag og kamatayon. Mo na hinungdan na ang Kristo gyud ang mianhi. Dili si Abraham ang namatay, dili si propeta Isaias, Daniel, Jeremias, ug uban pa nga mga patriarka sa Daang Testamento, daang tugon ang namatay para maluwas ta. Kung dili ang mianhi ang second divine person sa Santissima Trinidad. Ang Diyos mismo nga samang kinaiya sa Amahan nga infinite being. Mo nang pag-anhi sa kalibutan na himong gitawag og tao. Mo na ang mga santos kung sila kanang ang ilahang tawag anang gipangandoy is makit-an nila ang Diyos nga bata. Na kung tan-aw nimo mga santos, mga ma'am, mga sir. Talagsa ra kaayo yung mga makita nato nga mga imahin nga naay nagkugos og bata. Isa man be, mga Katoliko. Kato mga Katoliko lang ko pangutanon. Anang mga ribulto nga makita ninyo. Kinsa man nga mga ribulto nga naay bit-bit nga bata. Sige daw be. Tut! Naay premyo, ihatag na Sir James, yung makatubag. Tut! 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 Kinsa man? Mama Mary, St. Joseph, kinsa pa? Loading. San Antonio de Padua.
Kaya ang tulo, makita na to. So sa tanang mga santos, tulura ang gipakitaan nga ang bata, ang Diyos nga nahimong tao, kita nila nga bata. Nga naman, kung bata man good amiable, baka na bitaw, malipay ka, kanang makigdula nimo. Pero makita nila ang Kristo nga hari, ay sus, Ginoo ko, magbitbit o sipir, mahadlok. Na usa nga tawag ini nga statement gihapon or kanang story sa usa ka santos nga tawag ini namatay siya atubang sa San Pedro. Pag abot niya didto, kita niya si Kristo naglingkod sa trono. Nya pagkahuman tan-aw niya isog man kayo. Nganang mo sana gilinyo niya yung mata di siya matan-aw ni Kristo. Isog man strikto. So ang iyang gibuhat adto sa mama. Hangyo sa mama. Nya pagkahuman yango-yango daw ang inahan ni hunghong sa iyang anak. Niyango po daw ang Kristo mo nagipabalik siya, nabuhi balik. So, istrikto. Pag makita nila ang Kristo nga hari, istrikto kayo. Muna nga sa mga santos, ang ilahang gipangandoy nga ang Kristo, makita nila nga bata. Muna nga every year, matagtuig, ato ang gihandom nga ang Diyos, nahimong bata. Nahimong bata. Muna nga, naatay, gitawag og every year nga kasaulugan kanang Christmas celebration. Natao si Kristo Disyembre 25. Tuo mo, anak? Mga Katoliko, be. Tuo mo? Tuo? Tuo na lang, para madali. Tuo mo? Sure? Tuo, tuo? Tuo, madam? Tuo, tuo la? Parang tinuod ba? Tuo, yun. Tuog ko sa tuog ko anak. Oh, di ba? Tuog ko anak. Pero unsay basis? Nga December 25 yun. Unya atong isgutan nganong ang tawag ining Semana Santa, kambyo-kambyo ang pizza. Nya ang December 25 fix. Bantay mo? Semana Santa kambyo-kambyo katong ni Agi is Abril, karon tawag ining Marso. So ngano kambyo-kambyo tong pizza no? Nya ang tawag ining iyahang birthday is fixed December 25. So nganong December 25 man? Gusto na nako nga ang background una. Number 1 on December 25 kay every year ang mga Hudyo naa na sila fiesta gitawag og Day of Atonement. Ang pari mosulod na sa Holy of Holies kay kanang altar manggod. Ang tinuod nga simbahan naa gi altar. Nga mga Hudyo sa una mosulod sa Holy of Holies nga lugar mag-atubang sa altar, mag-offer og insinso taga-tuig. Ano na sa dako nga fiesta kanang gitawag og Day of Atonement. Ang Day of Atonement equivalent sa ato ang pizza diri nga tawag ini nga September 15 to October 15. So every lare sa mga pari maghalad na sa insinso dito sulod sa templo. So karon ang hitabo sa Day of Atonement mahitabo na siya every September 25. September 25. Nya mag-offer ng pari dito, mabasa na sa Leviticus chapter 23, verse 23. Mag-offer ang pari og insenso, o nya kana nga panahon, mauna ang panahon kanang ato ang basahon ang Biblia kung nagabasa mo Biblia, kanang San Lucas kapitulo 1, nga si Zacarias nisulod sa templo nag-offer og insenso. Og maunang panahon na nga gipahibalo ni Anghel Gabriel si Zacarias nga magbuntis ang iyang asawa nga si Elizabeth kan San Juan nga magbubunyag. September 25. Karon si San Juan nga magbubunyag according kang San Gabriel magulang og 6 ka bulan kang Ginoong Jesucristo. So mo count ta September. January, March 25 mo nang simbang Katolika magsaulog sa anunsasyon sa Anghel Gabriel sa mahal nga Birheng Maria. Kiniingon man sa Anghel Gabriel, ika-unom na kabulan karon ang pagmabdos sa imong ig-agaw nga si Elizabeth nga giingong di na magbuntis. Wa may ingon si Santa Elizabeth nga gahapon o isang adlaw, ingon niya ika-unom na kabulan karon, so fixed March 25. Nya ang babae magbuntis pila ka bulan? 9 months. So count ta. March, August, December 25.
ang ika-9th month. Mo na yung mga anghel, karong adlaw na tao na himugso ang manluluwas sa Israel. Hosana ang anak ni David. December 25. Mo na nga every December 25 magsaulog ta, magmaya ta nga anak, da tao na ang manluluwas. Even ang mga anghel sa langit, nagmaya sila. Isa lang ang nagmaya ug nasuko dito, si Herodes. Nya karong panahon na ay mga nakatamak sa laway ni Herodes. Kinsa man na kadtong mga tawo nga dili gusto nga magsaulog tag Christmas. Mao na mga tawhana ang nakatamak sa laway ni Herodes. Karon si Kristo nabuhi sulod sa 33 katuig. 33 anyo siya. Kaya na magipatay siya 33 years old man. So, kay nabuhi man, so ang matag tao nga matao aning kalibutan na mamatay. So, bisan ang Kristo tinuod nga Dios man nga every maghimo ta sa Angelus muluhod ta, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est, muluhod ta. Og ang pulong nahimong tao og mipuyok uban kanato. Nasa ang Angelus nato. Nga naman, tungod kay, nga muluhod man ta, tungod kay ang Dios nga grabe ang iyang kahalangdon na himong sama nato nga naay unod, naay dugo. Aron lang, yon luwason ta niya. Nga naman kay Hebrews chapter 9 verse 22, walay sala nga mapasaylo gawas kun gipaagasan kini og dugo. Mo nang kinahanglan mataw ang Dios mismo ha. Kinahanglan mataw ang Dios mismo aron ang tao maluwas pinaagi sa iyahang kamatayon. So, mao na nga, kitang mga Katoliko, kay nahimugso man ang Kristo, gitagana gyud siyang mamatay. Mo na ang mahal na birhen, kabalo gyud siya nga kining iyang anak, pagkahimugso sa iyang anak, kabalo gyud siya nga mamatay ni bataa. Ya, siyempre, ang inahan, tanawang ubang mga inahan, o man daw ang akong asawa, wa man kabalo og tawag ka na ano sa mamatay ang among mga anak. Nya, simba kog mamatay, simba ko ha, mamatay, grabe kasakit na. Mas grabe ang kasakit kung ang usa ka inahan kabalo gyud sa kining bata apat yun. Di lang kay simpleng mamatay. Kining bata apat yun gining bata. So ang nahitabo, idako ang bata nagkinabuhi uban sa iyang ginikanan, Jose ug Maria, pagkahuman pag-abot og 30 anyos nagsugod sa iyang misyon ug dito gitudlo niya mahitungod sa pagtuo.